Gaano mo katagal kayang ipaglaban ang iyong minamahal? Paano nga ba malalaman kung kailan ang tamang panahon para isuko na ang laban? Paano nga ba maitatama ang isang relasyon na nagsimula sa mali? Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Julie, 30 years old at kasalukuyang nakatira dito sa ibang bansa. Mama Mia, umalis ako ng Pilipinas para takasan at tuluyan ng kalimutan ang aking masasakit na nakaraan. Naisip ko, Mama Mia, na sa pamamagitan ng pagbabahagi ko ng aking storya ay baka sakaling matulungan ako nito upang tuluyan ng makapag-move on at makapagpatawad sa mga nagkasala sa akin. Mula ako sa isang broken family. Iniwanan kami ng tatay ko dahil na-in-love siya sa ibang babae. Kaya mula pa noon, Mama Mia, ay kami lang ng nanay ko ang magkaagapay sa buhay. Dahil kami lang dalawa ng nanay ko, ay lumaki akong independent. Hindi ko din pinapakita ang vulnerable side ko kahit kanino, Mama Mia. Kapag umiiyak ako noon ay walang nakakaalam kahit pa ang nanay ko. Kaya siguro madali na lang sa iba ang lokohin at saktan ako dahil ang akala nila ay lagi akong matatag at hindi ako nasasaktan. Mama Mia, sisimulan ko ang aking kwento nung una kong makilala si Mike. Hindi niya tunay na pangalan. 25 anyos pa lang kami noong mga panahon na yon. Nagkakilala kami sa isang coffee shop dahil pareho kasi kaming tambay sa mga coffee shops, Mama Mia. Siya ang unang lumapit sa akin at nagpakilala dahil sa dami kasi ng tao nung time na yon ay wala nang bakanteng upuan. Nagpakilala siya upang makiupo sa pwesto ko dahil ako lang namang mag-isa sa table ko. Hindi naman ako tumanggi, Mama Mia. Sa tuwing nasa coffee shop ako noon ay palagi akong nagbabasa ng libro. Nung nakaupo na si Mike ay hindi ko na siya pinansin pa. Hindi naman din siya kumibo pa kaya ayos lang din. Hindi nagtagal ay nagpaalam na siya sa akin. Tumango lang ako bilang tugon. Sa totoo lang, Mama Mia, ay hindi ko na nga natitigan ang kanyang mukha nung unang beses na yon, kaya siguro ng pangalawang beses naming magkita ay hindi ko siya namukhaan. Hi Julie, kumusta ka na? Isang linggo din kitang hindi natsyempohan dito ah. Bati sa akin ni Mike. Nagsalubong ang mga kilay ko habang tinititigan siya at inaalala kung saan ko ba siya nakilala. Grabe ka naman. Ako si Mike. Yung nakiupo sa pwesto mo dito last week. Busy ka nga nun sa pagbabasa mo kaya siguro hindi mo na ako matandaan. Pagpapatuloy niya. Ah, ikaw ba yun? Sorry ha. Hindi kasi ako matandain sa mga mukha ng mga nakikilala ko eh. Hinging patawad ko sa kanya. Nung pangalawang beses naming pagkikita, Mama Mia, ay doon kami nagkakilala pa. Yung trabaho po pala ni Mike ay malapit lang dito sa coffee shop kaya madalas daw siya dito. Ako naman ay palipat-lipat ng coffee shop. Gusto ko kasing mag-explore ng iba't ibang klase ng kape. Matapos ang araw na yon, Mama Mia, sa pagpapalitan namin ng mobile number dalawa. Naging constant na yung communication namin ni Mike simula nung magkapalitan kami ng cellphone numbers. Every week din kaming nagkikita sa coffee shop na yon. Naging magkaibigan muna kami hanggang sa nagpaalam siya sa akin na liligawan daw niya ako. Para akong nasa nobelang binabasa ko, Mama Mia, kung saan yung lalaki ay nagpapakilala muna sa magulang ng babae tsaka nito liligawan. Hindi ko naman first time na maligawan, Mama Mia. Pero kasi
Ito iba dahil mas mature na kami. Hindi nagtagal ay sinagot ko na rin si Mike. Nakilala na din siya ng nanay ko pero ako kahit isa sa mga kamag-anak niya ay wala pa akong nakikilala dahil hindi naman sila taga Maynila. Siya lang ang mag-isa sa Maynila para sa oportunidad na binibigay sa kanya ng kanyang trabaho. Okay lang naman sa akin yun, Mama Mia, dahil alam ko naman na dadating din yung time na makikilala ko ang pamilya niya. Si Mike, Mama Mia, ang pinakamatagal kong naging karelasyon. Bago ko kasi siya sinagot ay nag-usap muna kami ng masinsinan. Nilatag ko ang mga posibleng magiging problema at issues ng aming relasyon. Nagkasundo kami kung anong dapat gawin upang maiwasan ang hiwalayan. Nag-usap na din kami na sa pagdating ng araw na mag-aaway kami, kung sino yung hindi masyadong mainit ang ulo, ay siya na lang po muna ang magpasensya. Give and take, kumbaga, Mama Mia. Nagkasundo din kami na as much as possible, kung mag-aaway kami ay hindi namin papalipasin ang araw na hindi namin ito naaayos. Kung iisipin mo, Mama Mia, magsisimula pa lang kami sa aming relasyon, aakalain mo na nagpapakasal na kaming dalawa dahil sa mga naging kasunduan namin. Naisip ko ang mga bagay na yon, Mama Mia, dahil gusto ko na talaga na si Mike na ang maging huli. Na si Mike na ang makatuluyan ko. Mama Mia, noong unang taon ng aming relasyon ni Mike ay nasunod naman namin ang aming mga kasunduan. May mga away kami pero gaya ng napag-usapan, inaayos din namin kaagad. Wala din naman kaming masyadong pinag-aawayan, Mama Mia. Maliban na lang sa oras namin para sa isa't isa. Magkalayo po kasi yung workplace namin, kaya kadalasan isang beses sa isang linggo lang kami kung magkita. Kahit ayaw ko ng ganito, hindi ako nagreklamo. Kasi pareho kaming dapat kumayod para sa aming future. Nang mag-isang taon na ang relasyon namin, Mama Mia, ay nagtataka na ako kung bakit hindi ko pa rin nakikilala ang mga magulang o kahit kapatid man lang ni Mike, maliban na lang sa isang beses na nakita ko siyang nakikipag-video call sa mga ito. Kaya nag-hello na rin ako. Pero hindi pa rin proper ang pagpapakilala nun dahil sakto din na nagmamadali ako nung time na yon dahil malilate na ako sa trabaho ko. Magdadalawang taon na yung relasyon namin, Mama Mia, nung nagdesisyon ako na aayain siyang pumunta sa lugar nila para formal ko na ring makilala ang kaniyang pamilya, lalong-lalo na ang kaniyang mga magulang. Hindi naman tumanggi si Mike. In fact, Mama Mia, siya pa mismo ang nag-set na sa susunod na buwan ay pupunta kami sa kanila para daw makapaghanda naman kami bago lumuwas. Mama Mia, naging masaya ako nung time na yon dahil sa wakas ay magiging official na ang aming relasyon ni Mike sa harap ng kaniyang pamilya. Pero hindi naman kami natuloy, Mama Mia. Nasunugan kasi ako ng matitirhan. Wala na nga pala nito ang nanay ko. Umuwi na ng probinsya. Sabi niya, total naman daw ay may nobyo na ako at kampante na siya dahil may mag-aalaga na sa akin. Ang sabi niya ay magpapahinga na raw siya sa probinsya namin. At matapos ngang masunog ang tinutuluyan ko, Mama Mia, ay nakitira muna ako kay Mike. Sakto naman dahil siya lang ang mag-isa sa apartment na nirerentahan niya. Ang plano ko nung una, isang linggo lang ako doon hanggang sa makahanap na ako ng bago kong tutuluyan, Mama Mia. Pero yung isang linggo kasi, Mama Mia, nagdulot sa akin ng lubos na kasiyahan dahil para sa akin ay para na kaming mag-asawang dalawa ni Mike. Sa tuwing uuwi siya, nakahanda na yung hapunan niya.
Sabay din kaming inaayos at nililinis ang apartment niya. Magkatabi din kaming dalawa sa pagtulog. Halos araw-araw nga ay may nangyayari sa aming dalawa. At sa totoo lang ay napakaligaya ko nun. Akala ko, Mama Mia, ay tuloy-tuloy na magkasama kami sa iisang bubong. Pero isang araw, bigla na lamang akong tinanong ni Mike kung may nakita na raw ba akong malilipatan ko. Nagtaka man ako sa mga naging kilos niya ay mahinahon ko pa rin siyang tinanong, "Bakit? Pinapaalis mo na ba ako?" Agad naman siyang yumakap sa akin sabay sabing, "Hindi naman sa ganun, babe. Kasi baka ano ang isipin ng nanay mo o ng mga kaibigan mo. Baka isipin nila na nakikipag-live-in ka na sa akin." Well, may point naman siya, Mama Mia. Tama naman siya dahil nung isang araw lang ay pinagsabihan ako ng best friend ko. "Gaga ka talaga, Jules. Bakit ka nakikitira sa lalaking yon? Ni hindi po pa nga siya lubusang kakilala. Hindi mo din kilala ang mga magulang niya. Baka kung ano pang gawin niya sa'yo." Yan mismo ang sinabi sa akin ni Elise. Pero Mama Mia, nag-disagree naman ako sa kanya nung sabihin niya na hindi ko pa kilala si Mike. Magdadalawang taon na ang relasyon namin noon, kaya sigurado ako na kilalang kilala ko na ang boyfriend ko. Maliban na lamang sa kaniyang pamilya. Mama Mia, hindi rin ako nagtataka sa mga sinabi ng kaibigan ko sa akin. Dahil nung unang pagkikita pa lang nilang dalawa ng boyfriend ko, ay hindi na siya agad gusto ng aking kaibigan. Sabi pa nga ni Elise sa akin, masama daw yung vibes niya kay Mike. Pero mahal ko ang boyfriend ko. Kaya hindi ko pinakinggan ang kaibigan ko, Mama Mia. Bagkus, gumawa pa ako ng paraan para ipakita sa kanya na mabuting tao si Mike. Na hindi niya ako sasaktan at napatunayan ko naman yun sa higit 2 taon naming masayang relasyon. Mama Mia, upang hindi na namin pag-awayan pa ay lumipat na lang ako ng apartment. Pinili ko yung nasa gitna ng distansya ng mga workplace namin para accessible din sa aming dalawa ni Mike. Isang buwan matapos akong makalipat ay bigla namang nagpaalam sa akin si Mike na uuwi daw muna siya sa probinsya nila dahil may family emergency daw. Nagpresenta pa ako na sumama pero hindi siya pumayag dahil sayang daw ang kung mag-a-absent ako sa work. No work, no pay policy pa naman ang kumpanya namin. Mama Mia, naiintindihan ko na gusto ni Mike na papag-isa sa pag-uwi niya sa probinsya. Kaya naman hindi na ako namilit pa. Dahil hindi din ako nakapagpaalam and ang alam ko, kulang din kami sa tao kaya malabong payagan ako ng boss ko. Umalis siya nung araw din na yon, Mama Mia, at hindi siya nagparamdam sa akin ng mahigit 2 linggo. Hindi ko rin siya makontak. Tuwing tinatawagan ko siya, Mama Mia, ay out of coverage area ang kanyang SIM. At hindi din siya nagre-reply sa kahit na anong text ko. Sobrang kaba ang nararamdaman ko nung mga oras na ito, Mama Mia. Pinuntahan ko yung workplace niya pero kahit sa kanila ay hindi rin daw ito nag-a-update. Mama Mia, nag-overthink na ako nung mga oras na yun na baka may nangyari na sa kanya papunta doon. Hindi ako makatulog ng maayos at hindi rin makakain dahil sa sobrang pag-aalala ko. Hanggang isang umaga, Mama Mia, bigla na lang nag-text sa akin si Mike na pauwi na daw siya at magkikita daw kami sa apartment niya. Agad akong umabsent sa work para paghandaan ang pagdating niya. Sakto naman po, pasado 4:00 na ng hapon nang dumating siya. Agad ko siyang sinalubong ng mahigpit na yakap at agad naman niya itong sinuklian ng yakap kasabay ng pagsiil sa akin ng halik. Binuhos ko lahat ng pananabi ko sa kanya nung gabing yon, Mama Mia. Ilang beses na may nangyari sa amin.
Kinaumagahan ay hindi na ako nagtanong kung anong nangyari sa kanya. Nasa isip ko na hihintayin ko na lamang na siya mismo ang magkusang magkwento sa akin. Pinagluto at pinagsilbihan ko na lamang siya. Bumalik lahat ng sigla ko sa katawan dahil nakabalik na ang boyfriend ko. Pumasok na din ako sa work nung araw na yon, pati din po si Mike. Naikwento ko din sa kaibigan ko ang pagbabalik ni Mike at nung tinanong ako ni Elise kung ano daw ba ang nangyari at hindi nagparamdam sa akin si Mike, ay pinagtakpan ko na lamang ang boyfriend ko. Nagka-emergency nga kasi yung tao. Tapos wala pa yung signal niya sa area doon. Minsan naman, tumatawag si Mike sa akin nung nandun na siya. Yun nga lang, ako naman ang hindi nakakasagot dahil nasa meeting ako. Pagdadahilan at pagsisinungaling ko kay Elise. Alam kong hindi naniniwala ang kaibigan ko, Mama Mia, pero nagpasalamat na lang ako dahil hindi na siya nangulit pa tungkol doon. Bumalik kaming dalawa ni Mike sa dati na para bang walang nangyari. Hindi na din nagpaliwanag si Mike sa akin, kaya pinili ko na lang kalimutan yon upang hindi na pagmumulan ng aming pag-aaway. Pero Mama Mia, simula nung bumalik si Mike ay naramdaman ko na parang may nagbago. Takot akong magtanong sa kanya dahil baka hindi ko magustuhan ang isasagot niya sa akin. Kaya naman pinili ko na lang ang manahimik at magbubulag-bulagan sa mga pagbabago sa aming relasyon. May mga araw sa isang buwan na bigla na lang siyang hindi magpaparamdam sa akin. Minsan hindi ko na natitiis ay natatanong ko siya kung bakit. Pero lagi naman niyang nililihis ang usapan. Paulit-ulit lang, Mama Mia. Naisip ko na lang na siguro ayaw niya lang na magsinungaling sa akin. At baka masaktan ako. Mama Mia, pinag-aralan ko na lang na tanggapin ang sitwasyon naming dalawa ni Mike. Yung napagtanto ko na buwan-buwan na lang nangyayari ang mga ito, na bigla-biglang hindi nagpaparamdam sa akin si Mike, ay parang kinutuban na ako, Mama Mia. Actually, kinukumbinsi ko ang sarili ko na okay lang yan. At least wala akong nababalitaan na may iba siyang babae. Wala din akong nakikita sa social media accounts niya, kaya iniisip ko na lamang, Mama Mia, na siguro paraan yun ni Mike para makapag-relax mula sa pressure ng buhay at trabaho. Hanggang isang gabi, Mama Mia, ay biglang tumawag sa akin ang kaibigan kong si Elise. Nagtatanong siya kung nasaan ako. Nung sinabi ko sa kanya na nasa bahay lang ako, ay agad nitong binaba ang tawag pagkatapos niyang sabihin na pupuntahan niya ako. Mama Mia, wala pang 2 oras ay nasa labas na namin ng gate si Elise. Pinagbuksan ko siya nung marinig ko ang tawag niya sa akin. Yakap ang binigay niya sa akin nung makita niyang namamaga ang mata ko sabay tanong na, "Okay ka lang ba, Jules?" May pag-aalalang tanong niya sa akin. Nagtataka ako sa kinikilos niya pero nakuha ko pa ding sabihin sa kanya na, "Oo naman, bakit? Ano bang mangyari? Ano bang nangyari at ganyan ka kung makapag-alala dyan?" Mama Mia, hindi sumagot agad si Elise sa akin. Tama talagang kutob ko dati. Manloloko yung Mike na yan. Makikita talaga niya. Galit na pahayag ni Elise sa akin. Hindi ako nakatiis at diniretso ko na siya ng tanong kung bakit niya nasabi yon. Kinuha ni Elise ang cellphone niya sa kanyang bag at saka inabot niya sa akin ito. "Tingnan mo yan. Tingnan mo! Tingnan mo kung sinong nakita ko sa mall." Hindi na ako nagulat sa pinakita ni Elise, Mama Mia. Litrato ito ni Mike na may kasamang buntis na babae at sweet sila sa isa't isa. Tumingin ako sa baba upang hindi niya makita ang pag-iyak ko
Pero hindi ko pa din mapigilan ang humikbi. Niyakap ako ng kaibigan ko Mama Mia hanggang sa tumahan ako. Gusto ni Elise na sugurin namin si Mike at yung babae niya. Pero pinigilan ko siya. Akala niya ay kaya ko siya pinigilan ay dahil buntis ang babae. Pero hindi yon ang dahilan, Mama Mia. Pinigilan ko si Elise dahil ayaw kong maghiwalay kami ni Mike. Lalo pa ngayon na unti-unti nang bumalik yung dating init ng aming pagmamahalan. Gaga ka ba? Yan talaga yung iniisip mo? Yan talaga yung pinoproblema mo? Lantaran ka ng niloloko, girl! Galit na tanong sa akin ni Elise. Hindi pa ako handa, Mama Mia. Hindi pa ako handang sabihin sa kanyang totoo. Pero dahil sa mga pinagsasasabi niya sa akin ay napilitan ako. Napilitan akong sabihin sa kanya dahil sa pagpupumilit niya na sugurin namin si Mike at ang babae niya. Elise, kumalma ka nga, pwede ba? Wala tayong susugurin dahil wala akong karapatan. Naiintindihan mo ba? Wala akong karapatan na magalit sa kanilang dalawa. Umiiyak na sigaw ko kay Elise. Natigilan naman siya, Mama Mia. Ano? Anong sabi mo, Julie? Anong wala kang karapatan? Nagtatakang tanong sa akin ni Elise. Wala akong karapatan, Elise. Yang babae sa picture? Yung babaeng nakita mo? Hindi siya kabit ni Mike. Siya ang asawa ni Mike. Mama Mia, hindi makapaniwala si Elise sa sinabi ko. Niyakap niya ako tsaka pinaupo sa may upuan. Doon ay kwento ko sa kanya ang lahat. Mama Mia, ang totoo ay hindi pa alam ni Mike na alam ko na ang tungkol sa asawa niya. Ang katotohanan, Mama Mia, ay matagal ko nang alam ang tungkol sa kanyang asawa. Mag-iisang taon na yung relasyon namin nung hindi ko sinasadyang matuklasan yon. Aksidente ko kasing nakita sa laptop niya yung totoo niyang Facebook account. Naka-private ito at doon ko nakita ang conversation nila ng asawa niya. Pati na rin yung pictures nung kasal nilang dalawa. Alam ko din na sa mga araw na hindi siya nagpaparamdam sa akin ay dahil kasama niya ang asawa niya. Kaya nga hindi rin ako nagtitext kasi ayokong madiskubre ng asawa niya yung relasyon namin ni Mike. Mama Mia, maniwala ka man o sa hindi, nung malaman kong kasal na si Mike ay naisipan kong makipaghiwalay sa kanya. Dahil kung may isang ayaw man ako, yun ay ang mga kabit. Ayokong matulad sa akin ang anak niya na lumaki sa isang broken family. Pero nung araw na dapat ay makikipaghiwalay na ako, ayun din ang araw na sinorpresa niya ako ng date. Mama Mia, natakpan ng sobrang pagmamahal ko sa kanya ang mali sa relasyon namin. Nagbubulag-bulagan ako sa ngalan ng pag-ibig. Nagbubulag-bulagan ako dahil sa sobrang pagmamahal ko. Kinain ko ang mga sinabi ko noon. Naluloka ka na talaga, no? Kung ayaw mong kumprontahin si Mike, pwes ako ang gagawa. Ito ang naging reaksyon ng kaibigan ko sa ikwinento ko. Mama Mia, agad akong nagmakaawa kay Elise na wag niya itong gagawin. Ako ang magsasabi kung tatapusin ko na ang relasyon namin ni Mike. Umiiyak akong nagmamakaawa kay Elise nung gabing yon. Tawagin niyo na akong tanga, gaga at desperada. Pero Mama Mia, hindi ko kayang kumprontahin si Mike. Hindi ko kayang papiliin siya dahil alam kong hindi ko kakayanin kung hindi man ako ang kanyang pipiliin. Kaya nga nagdesisyon akong ilihim ang lahat.
Isang malakas na sampalang binigay sa akin ng kaibigan ko. Sabay sabing, "Yan, sana magising ka na sa kagagahan mong yan. At naway sa oras na mapagtanto mo ang kamalian mo, sana talaga hindi pa huli ang lahat." Sabay alis niya ng bahay ko. Mama Mia, alam kong mali ang lahat ng ito. Pero ang iisipin ko pa lamang na iiwanan ako ni Mike ay hindi ko na kinakayang sakit. Linggo kinabukasan ay dinalaw ako ni Mike sa apartment ko. May dala siyang pagkain pang almusal at bulaklak. Sinalubong ko siya ng mahigpit na yakap at mariin na halik. "I miss you," banggit ko sa kanya. Mama Mia, nauna naming pagsaluhan ng dessert kaysa sa aming almusal. Matapos naming kumain ay niyaya niya akong magsimba. Nag-atubili pa nga ako nung una na sumama pero pumayag na din ako. Mama Mia, ewan ko kung tatawagin yung makapalang mukha ko dahil isa akong kabit pero may hiniling ako sa Diyos nung nagsimba kaming dalawa. Hiniling ko na sana ay patawarin niya ako sa ginagawa kong kasalanan at sa mga gagawin ko pa. Dahil tulad ng dati ay mas pinili kong manahimik. Mas gugustuhin ko pa na may kasalo ako sa pagmamahal niya kaysa sa tuluyan na siyang mawala sa buhay ko. Nung malaman ni Elise ang naging desisyon ko ay pinutol na nito ang aming komunikasyon. Napansin yun ni Mike at nagdahilan na lang ako na busy na kami ni Elise sa kanya-kanya naming buhay. Mama Mia, dahil sa unti-unting paglabas ng sikreto ni Mike, ay minabuti kong maging ideal na babae sa kanya. Hindi ako nagbubunganga, alagang-alaga ko siya pagdating sa mga gawaing bahay. Hindi din ako nagkukulang sa pagsasabi at pagpaparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Ramdam ko, Mama Mia, na ganun din siya sa akin. Alam kong mahal din niya ako. Ang hindi ko lang sigurado kung ako din ba ang pipiliin niya pagdating ng araw. Mama Mia, sa pagpapatuloy ng relasyon naming dalawa ni Mike, hindi nagtagal ay may sumugod sa akin sa opisina. Oo, walang iba kundi ang legal wife ni Mike. Nagsisisigaw siya sa labas at kung ano-anong mga masasamang bagay ang sinasabi niya tungkol sa akin. Hindi ako gumante sa kanya, Mama Mia, dahil alam kong may punto siya. Hinayaan ko siya na sabihin lahat ng gusto niya. Na ipamukha sa akin lahat ng mga masasamang salita na naiisip niya. Hindi ko na rin iniisip ang sasabihin ng mga katrabaho ko. Nung matapos na siya sa pagwawala niya, Mama Mia, ay agad ko siyang inalalayan dahil nga buntis siya. Binigyan ko pa siya ng tubig upang kumalma, ngunit hindi pa rin ako kumikibo. Hindi ko kasi alam kung ano bang dapat kong sabihin sa kanya, Mama Mia. Sorry dahil minahal ko ang asawa mo? Sorry dahil nagmamahalan kaming dalawa? O makikiusap ba ako na pumayag siyang may ako sa buhay nilang dalawa ni Mike? Nung gabing yun, Mama Mia, ay nagharap-harap kaming tatlo. Ako, si Mike at ang asawa niya. Nakayuko lang ako at hindi nagsasalita habang nag-aaway sina Mike at ang babae. Nung malaman kasi ni Mike na sinugod at pinahiya ako nung asawa niya, ay nagalit ito na siyang pinagmula ng pag-aaway nila ngayon. Agad din naman akong nilapitan ni Mike at puno ng pag-aalala ang mga mata nito nang tiningnan niya kung nasaktan ba ako ng asawa niya. Mama Mia, napaiyak na lang ako sa pag-aalala na nakita ko sa mga mata ni Mike nung tiningnan niya kung nasaktan ba ako ng asawa niya. Dahil sa ginawang yun ni Mike, Mama Mia, ay napatunayan ko sa sarili ko na may pagmamahal talaga sa akin si Mike.
Naiyak ako hindi lang para sa sarili ko kundi para din sa asawa niya, Mama Mia. Nakita ko kasi kung paanong napalitan ang galit sa mga mata niya ng lungkot at takot. Takot dahil pareho naming alam na may posibilidad na kung papipiliin si Mike ay baka ako ang piliin niya. Nalulungkot ako dahil sa nakikita ko sa mga mata niya. Mama Mia, nakikita ko sa kanya ang nanay ko noon. Noong mga panahon na mas pinili ng tatay ko ang kabit niya. Nag-usap kaming tatlo tungkol sa aming sitwasyon. Nakiusap ang asawa niya na sila ang piliin habang ako ay hindi lang umiimik. Natatandaan ko pa, Mama Mia, kung paano umiiyak yung asawa niya nung sinabi ito ni Mike. Jane, mahal kita pero I'm so sorry. Mahal na mahal ko din kasi si Julie. Hindi ko kayang mawalay sa kanya. Sa kanya ko nararamdaman ang pagmamahal na kay tagal ko nang inaasam. Magpapakaama ako sa anak natin. Magsusustento ako sa iyo. Hilingin mo lahat sa akin, wag lang ang piliin ka at tuluyang iwanan ko si Julie. Mama Mia, dapat ay magiging masaya ako, hindi ba? Dapat magpupunyagi ako dahil ako ang pinili. Dahil ako ang mas mahal. Pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Hindi ko maintindihan pero parang may matalim na bagay na tumutusok sa puso ko. Humihikbi na si Jane ng mga oras na yon, kaya ako na lang ang nagsalita. Mas mabuti pang umuwi muna ako at bukas na lang natin ipagpatuloy ang pag-uusap natin na to. Akma akong aalis na nung hinawakan ako ni Mike. Please, Julie, huwag ka munang umalis. Pwede ba tayong mag-usap? Hayaan mo munang mag-explain ako sa'yo. Tumango ako bilang tugon, Mama Mia. Sabay kaming lumabas ng apartment ni Mike. Pumunta kaming dalawa sa isang malapit na park na walang tao para doon makapag-usap ng maayos. I'm sorry. I'm sorry kung hindi ko sinabi sa'yo kaagad. Aaminin ko na nung una, wala naman talaga akong intensyon na mahalin ka. Gusto ko lamang noon na makalimot sa problema ko sa buhay naming mag-asawa. Plano ko lang noon na gamitin ka para makalimot. Pero hindi ko inaasahan na ikaw pala ang makapagbibigay ng pagmamahal na matagal ko nang hinahanap. Na matagal na nitong hinahanap. Sabay turo niya sa puso niya, Mama Mia. Hindi ko plinanong ma-in-love sa'yo. Basta na lang nangyari ang lahat. Nung umuwi ako sa probinsya namin, nakikipaghiwalay na ako noon kay Jane. Pero bigla na lang kasing namatay yung ama niya, kaya kinailangan ko siyang alalayan. Isang beses lang nangyari pero nabuntis ko siya. Nilinaw ko na sa kanya na magiging ama ako ng anak niya pero hindi na kami babalik pa sa dati. Dahil andito ka na. At dahil wala na rin akong nararamdaman pa sa kanya. Mahabang paliwanag ni Mike sa akin, Mama Mia. Niyakap ko lang siya at sinabing kailangan ko nang umuwi at gusto ko munang mapag-isa. Mama Mia, hinayaan naman ako ni Mike na umuwi at nung kinabukasan naman ay hindi ko sila sinipot sa usapan naming tatlo na magkikita. Ewan ko ba, Mama Mia, pero parang may nag-uudyok sa akin na wag nang pumunta. Mabait pa din sa akin ang Diyos, Mama Mia, dahil bigla na lang akong in-inform ng kumpanya namin na may convention akong pupuntahan sa Tagaytay. At doon muna ako mananatili ng 3 araw. Alam ko paraan yun ni Lord upang bigyan ako ng panahon para mapag-isipan ng mabuti ang magiging desisyon ko. Sa totoo lang, Mama Mia, dapat hindi na mahirap ang desisyon na ito sa akin. Dahil unang-una pa lang, ako naman ang pinili. Pero sa hindi ko malaman na dahilan ay may kung anong pumipigil sa akin para ipagpatuloy ang relasyon namin ni Mike
Kung nung una, Mama Mia, ay takot na takot akong kumprontahin si Mike dahil ayokong iwanan niya ako. Ngayon naman na nagkaalaman na at ako na ang pinili niya, ay takot naman ako na makipagrelasyon pa sa kanya dahil, Mama Mia, nasasaktan ako para sa asawa niya. Kaya pumayag ako sa 3 araw na convention na sinasabi ng kumpanya. Tinawagan ko kaagad si Mike upang sabihin sa kanya ang convention, pero hindi ko sinabi kung saan. Hiningi ko sa kanya ang mga oras na yun upang makapag-isip ako at ganun din naman siya. Kung sa pagbabalik ko ay malakas pa din ang kagustuhan kong manatili sa tabi niya, ay itutuloy namin ang aming relasyon kahit pa nga kasal silang dalawa ni Jane. Mama Mia, mukhang naging effective naman ang convention. Dahil pansamantalang nawala sa isipan ko ang sitwasyon naming 3 ni Mike. At nung nakabalik na nga ako mula sa Tagaytay, ay agad kong kinontak si Mike, Mama Mia. Hindi naman niya ako binigo at agad niyang sinagot ang tawag ko. Agad kaming nagkita pagka-uwi ko. Nag-dinner kami at hindi na namin pinag-usapan pa ang issue. Matapos naming kumain ay inihatid naman niya ako sa apartment ko. Mama Mia, madaming nagbago matapos ang 3 araw ko sa Tagaytay. Na-realize ko ang dapat kong ginawa noon pa man. Nagbukas din kasi sa akin ang oportunidad na ito upang makapag-abroad. Oo, Mama Mia. Nagdesisyon akong iwan na ang lahat ng ito at magsimulang muli sa ibang lugar. Yung lugar na walang nakakakilala sa akin. Hindi ko sinabi kay Mike ang desisyon ko dahil alam ko na pipigilan lang niya ako. Nung mga sumunod na araw, Mama Mia, ay palihim kong inaasikaso agad ang mga papeles na kakailanganin ko. Sakto naman dahil tinutulungan ako ng kumpanya namin kaya mas naging madali ang proseso. Yung relasyon namin ni Mike ay parang bumalik sa dati. Lagi na kaming nagdi-date. Mas naging malambing pa siya ngayon, siguro dahil wala na siyang dinadala na sekreto sa puso niya. Ako naman, Mama Mia, ay ine-enjoy ko na lang ang mga huling araw na kasama ko siya. Gusto ko kasing maalala yung sa amin bilang isang masayang karanasan at hindi kahindik-hindik na nakaraan. 2 araw, Mama Mia, bago ang alis ko ay kinontak ko ang asawa ni Mike na si Jane. Pinakiusapan ko siya kung pwede ba kaming magkita ng kaming 2 lang. Nag-usap kami ng babae sa babae. Doon ko nalaman ang buong storya ng buhay nila ni Mike. Magkasintahan daw sila simula palang first year college, Mama Mia. Ang totoo ay hindi raw tanggap ng pamilya ni Jane si Mike dahil wala pa raw itong napapatunayan sa buhay. Pero pinaglaban ni Jane si Mike kaya wala na ring nagawa ang mga magulang ni Jane, lalo na nung mabuntis na siya ni Mike, Mama Mia. Agad-agad daw silang ipinakasal ng mga magulang niya nang hindi man lang tinatanong ang gusto nilang 2. Pero kahit kasal na daw sila ay pinaparamdam pa din daw ng pamilya niya kay Mike na hindi nito kayang tustusan ng kaniyang mag-ina. Nagsumikap daw si Mike upang makapagtrabaho sa isang malaking kumpanya. Kasabay ng pagsisikap ni Mike ay ang pagkawala ng ipinagbubuntis ni Jane. Nakunan si Jane at yun din daw ang simula ng pagkakaroon ng lamat sa relasyon nilang 2 ni Mike. Mama Mia, hindi man sabihin ni Mike ay parang sinisisi daw nito ang pamilya ni Jane kung bakit na-stress siya na siyang naging dahilan ng pagkakalaglag nung anak nila. Matapos daw mangyari iyon ay bigla na lang daw nagdesisyon si Mike na lumuwas ng Maynila at dito na ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Nasaktan ako para kay Jane, Mama Mia, kaya niyakap ko siya. Biktima rin pala siya ng pagkakataon.
Nagsimula na rin akong sabihin sa kanya ang plano kong pag-alis ng bansa. Hindi ko na din sinabi sa kanya, Mama Mia, kung saan. Ang sabi niya sa akin ay hihiwalayan din daw niya si Mike. Masyadong naging malalim na raw ang sugat ng pagsasama nilang dalawa, kaya kailangan muna nilang maghilom ng malayo sa isa't isa. Nasabi na din daw niya yun kay Mike, Mama Mia. Humingi din ako ng tawad kay Jane. Dahil kung maaga ko lang sanang tinapos ang relasyon namin ni Mike, ay baka nasalba pa nila ang kanilang pagsasama. Kung hindi ko lang itinago ang nalaman ko nung mag-iisang taon pa lang ang relasyon namin ni Mike, ay baka masaya pa si Jane at si Mike ngayon. Mama Mia, nakahinga ako ng maluwag nung nakahingi na ako ng kapatawaran kay Jane. Alam ko na hindi agad-agad na mapapatawad niya ang pagkakamali ko, pero hiling ko lamang na hihilumi ng panahon ang mga nasaktan naming puso. Mama Mia, sa huling araw ko dito sa Pilipinas ay niyaya ko si Mike mag-date. Pinuntahan namin ang mga lugar kung saan kami madalas dati. Nanood din kami ng palabas at sinigurado ko na comedy yun, nang sa gayon ay puro mga masasayang alaala lang ang iiwan ko sa kanya. Kinagabihan, Mama Mia, ay kinausap ko siya. Sinabi ko sa kanya na matagal ko nang alam ang tungkol kay Jane. Humingi na rin ako ng tawad sa kanya kasabay ng pagpapatawad ko sa kanya. Mahal na mahal ko si Mike, Mama Mia. Pero kahit gaano ko pa man siya kamahal, ay hindi maaalis ang katotohanan na nakatali na siya sa batas ng tao at sa batas ng Diyos kay Jane. Umalis ako ng bansa nung sumunod na araw. Masama man pero dinaan ko na lang sa text ang pagtatapos ng relasyon namin ni Mike. Alam kong masasaktan ko siya sa naging desisyon ko. Pero Mama Mia, ito lang ang tanging paraang nakikita ko upang maitama ko ang pagkakamaling sinimulan naming dalawa. Siguro nga tama yung pagmamahalan namin ni Mike, pero nasa maling panahon lang. Simula nung araw na umalis ako ng Pilipinas, Mama Mia, ay wala na akong naging balita pa kina Mike at Jane. Noong umalis kasi ako ay sabay ko nang pinutol lahat ng possible communication namin tulad na lamang ng social media. Nag-deactivate ako sa lahat ng mga ito. Mama Mia, ilang taon na rin ang lumipas at aaminin ko sa iyo na hindi ko pa rin nakakalimutan lahat ng mga masasayang alaala naming dalawa ni Mike. Okay lang naman yon, hindi ba Mama Mia? Nasa proseso pa rin kasi ako ng paghilom ng sugat sa aking puso at sa aking pagkatao. Lagi ko ring dasal na naway matagpuan din ni Jane at ni Mike ang katahimikan sa mga puso nila. Hangad ko rin ang kaligayahan sa kanila. Mama Mia, ngayon ay hinahanap ko ang paraan kung papaano ko makontak si Elise. Ang kaibigan kong naging sakripisyo sa katangahan ko sa pag-ibig. Sa kasalukuyan ay single pa rin ako. Wala pa rin akong boyfriend. Umiiwas muna ako dahil gusto ko munang mapatawad ang sarili ko at mahalin muli ang aking sarili despite sa mga naging pagkakamali ko noon. Mama Mia, aminin na natin. Marami sa atin ngayon ang nasa mga maling relasyon at isa lang ang maipapayo ko. Habang maaga pa, sana ay tapusin niyo na dahil hindi lang naman ang legal ang masasaktan kapag nagkabistuhan na. Mas masasaktan ka at malamang ay ikakasira pa ito ng buhay mo at ng buhay ng mga taong mahal mo. Masarap ang magmahal at mahalin. Pero sana ay alamin din natin kung ang minamahal natin ay malaya pa ba o nakatali na. Hanggang dito na lamang Mama Mia. Lubos na nagpapasalamat, Julie. May kasabihan nga tayo na hindi na itatama ng mali
ang isa pang pagkakamali. Kung sa umpisa pa lang, alam mo nang mali ang desisyon mo at mali ang pagmamahalan nyo, sana magkaroon ka ng lakas ng loob at tibay ng kalooban at tapang upang bitawan ang isang relasyon na alam mong hindi naman para sa'yo. Kung may ipagdadasal ka man sa Diyos, huwag yung patawarin ang pagkakamali mo sa pakikiapid sa taong nakatali na. Kung may ipagdadasal ka man sa Diyos, ipagdasal mo na bigyan kanya ng sapat na tapang at lakas ng loob upang ituwid ang pagkakamaling dinanas at dinaranas mo. Sana darating ang araw na makakuha ka ng sapat na tapang para piliin ang sarili mo, para piliin ang maging tama at piliin ang maging masaya na walang ibang tinatapakan at sinasaktan. Maraming salamat sa pakikinig nyo sa kwento ni Julie. Sana ay nagustuhan nyo ang kwento niya at sana ay mag-like kayo sa kanyang video at i-share na rin ito. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa bawat upload natin ng bagong kwento. Ito po ang inyong Mama Mia.